kakalabas lang ng toilet, CR. Init pagkatapos ko mag-map, magwalis, basa sa pawis at maligo. At ngayon ay kakain ng mangga. Don't worry guys, diabetic ako pero maraming klaseng mangga dito sa Pakistan. May matamis, may hindi matamis. Ito siya, ang loob nito is crunchy. Parang ang kumain ng papaya na hindi masyadong hinog. Ito siya. Maraming option dito sa Pakistan. Gusto mo ng mangga na matamis, mayroon parang asukal. Itong binalatan ko, ito yung pinabili ko kay Ilya. Sabi ko, mangga na hindi matamis. Naghanap ako ng green. Wala pa ako nakita ng green. Nung dati nagmukbang ako ng green, na jackpotan. So, guys, sip, relax, and calm. Kasi maganda yung ating topic ngayon. Super ganda. Oh, puti pa. Okay, crunchy siya. Mag-ano muna tayo. Kasi napansin nyo, diba? Nag-grocery ako ng sobrang bongga. Good for mga, I think, 2 months. So, nakita, yung mga pamangkin ni Elias, yung mga in-laws sa ibang bansa, nanonood din yan sila. Pati yung dito, yung mga in-laws, nanonood din yan sila. Sabi nila, alam mo, auntie, hindi importante yung ano yung kinakain mo dito sa amin, sa lugar, o dito nga sa lugar nila, o nila Elias, dito sa bukid. Sabi, ang dami mong pagkain, ganyan. Naano ako sa opinion ba? Opinion lang naman nila yan. Yung baga, bakit binili mo ng pagkain lahat? Ganyan. Dapat pumili kayo ng ng damit nyo na maganda, ganyan. Ako kasi guys, yung tao na kapag may pera ako, talagang pagkain yung inuuna ko, ini-stock ko talagang pagkain kasi what if wala na talagang pambili ng pagkain, at least may maidudukot ka, diba? Nandyan lang naman ang pagkain, hindi naman masisira yung mga beans, yung rice, importante, yung mantika, yung harina, diba? Ang sabi kasi nila, alam mo dito, hindi naman makikita ng mga tao dito kung maganda ba yung kinakain mo. Hindi naman nakikita yan, nasa loob lang yan. Ang importante, panglabas, yung yung damit mo, ganito, ganyan. Kasi nga, sabi nila, lalo na pag umaalis ako, binabantayan talaga nila ako. Sila nagdidikta talaga kung ano yung susuotin ko, ano susuotin ng mga bata, ganyan. Kasi, sabi nila, nakakahiya kapag hindi kayo magdamit ng maganda. Kasi, tawag nito, you're part of the family, sabi ganon. Asawa ka ng uncle namin, ganito, ganyan. Tapos, foreigner ka pa, hindi ka taga dito. Kasi, alam nyo guys, ako napakasimple ko talagang tao. Okay na sa akin yung, may damit lang yung katawan ko, hindi na makita yung katawan ko na walang damit. Okay na, may damit ako, may chinelas ako, okay na ako nun. Yung sinabihan ako na, alam mo auntie, hindi naman importante kung mamahalin yung kinakain mo or ang importante, maganda ka tingnan kapag lumalabas. Kanila baliktad ata yung paniniwala sa akin. Kasi sa akin, gusto ko, maraming pagkain mo. Ano yung gusto ng mga bata? Gusto nilang kainin nandyan. Hindi naman sa nakita niyo si Sammy ngayon guys, sobrang taba ni Sammy. Nila na i-control si Sammy sa pagkain daw kasi sobrang taba. Kasi dito sa lugar, sa bukid, dito lang talaga sa
compound namin dito, ilang bahay kami dito. Si Sammy lang talaga yung may katawan na ganun, mataba. Kadalasan, doble ang katawan ng mga bata dito para kay Sammy. Yung ano lang talaga yung mga bata dito, yung chupati lang talaga, sobrang kawawa. Alam mo yung, hindi na sobrang kawawa ha, yung bang ano, yun bang na ignorante ka sa ibang mga pagkain. Ang mga bata dito, yung bahay ko, dito, yung room ko pala dito, punong-puno ng mga bata to. Diyos ko, sus mio, sumasakit yung ulo ko, lalo na pag naglilinis ako, sisigaw talaga ako, lumabas kayong lahat kasi maglilinis ako. Mamaya na kayo pumasok, tapos nun, paiwan ko yung mga tsinila sa labas pagtapos na ako mag-map, kasi 2 beses ako mag-map eh. So yun, ang mga bata dito, lagi dito sa kwarto namin kasi may tinapay. Pag kumakain yung sila Sammy, Myra, may tinapay, ngayon nakabili ako ng Nutella na malaki, ganyan. Ang mga bata, before pa, since na nandito ako, alam na nila yung nuggets, alam na nila yung mga pagkain ng mga English food. Oo. Ang tawag nila sa mga pagkain na nakikita nila sa akin is English food. Kasi ang alam lang nila is chapati at saka yung curry. Ganyan, sausaw, tas ganyan. Grabe ang ano dito yung mga bata. Kumbaga, kulang sa kaalaman sa mga pagkain. Kasi iba tayo, di ba, mga Pinoy. Hindi naman tayo mabubuhay sa chapati lang, ganyan. Meron talaga tayong rice na partner with fried chicken, ganito nga. Sila dito, hindi sila nagpa-fried chicken. Oo. Ako, minsan mabili ako ng fried chicken, tapos, minsan pinapatikin ko talaga yung mga bata, kasi iba din naman yung kumakain yung anak mo, tapos ang daming bata nakatingin sa'yo, kulang na lang tutulo yung mga laway. So, yun. Kung ano yung nakakain ng mga anak ko dito, nakakain din ng mga friend, ng mga kaibigan nila Myra at saka kaibigan nila Sammy. So yun, kaya gustong gusto nila dito sa room ko, punong-puno to yung room ko minsan. Kahit sabihin dito na may kaya ang mga magulang, talagang pinipreserve nila yung pera nila pagdating sa okasyon na kailangan maganda ang damit, kailangan maganda ang ganito, ganyan. Talagang pinaglalaanan talaga nila ang damit. Ako naman, pinaglalaanan ko yung pagkain. Oo, kasi wala namang magbibigay sa akin, kumbaga, yung si Elias kami, nandito lang sa bahay. Oo. Tapos yung iba naman sila, kasi yung mga asawa nila, may mga trabaho. Oo, nasa ibang bansa, ganyan. Kaya sila kakabili ng ganun, magagandang damit. Kasi nga, yun, wala silang problema sa sa budgeting. Kumbaga, ako nga, nagbabudget talaga kung ipagkasya sa ganyan, sa dito sa ganyan, ganitong araw, beans, bukas, chicken, sa pangatlo naman, beans, ganyan. Alternate talaga, gulay, ganyan. Tapos, nagpapasalamat man ako kasi si Sammy talaga ngayon, talagang na-feel ko na sabi nila na i-control mo ang pagkain si Sammy kasi masyado ng malaki, masyado ng mataba. Sabi ko, hindi. Kung anong gusto yung kainin ni Sammy, kainin na niya. Hindi pwede kong i-control. Kasi sa kanila, guys, alam niyo yung mga bata dito, ipariho sa kanila. Sa umaga, kung anong kainin, roti lang at saka tsa, okay na. Ang next kain nun, 12 o'clock na. Ganun din. Roti din at saka curry. Ganun din. Ang next na kain nun, gabi na. Diba? Tayong Pilipino, may almusal tayo, may snack pagdating ng 10. Ang mga bata, mga anak ko, pupunta lang sa kusina kung anong gusto nilang lutuin, kung anong gusto nilang kainin, magpapaalamin sila na, mama, gusto kong kumain na ganito, ganyan. Si Sammy, marunong na yun si Sammy mag-fried ng egg, at saka pag may tinapay, palaman lang yun ni Sammy. Si Myra, gusto ni Myra, pag may noodles. So, ganoon din, pag may tinapay, lagyan nila ng itlog talaga. So, kaya hindi ako nag-aano ng itlog, hindi ako nagpapawala. Nagdadalawa, 3 tray talaga ako niyan. So, dito naman, alam naman, pagpatingin mo yung mga bata, sabihin ko sila nga, bigyan mo si ganito, si ganyan, mag-ano ka, tapos sandwich, ganyan, hatiin mo, ganyan. Sabihan ko yan sila. Hindi pwede na tag-isa-isahin sila kasi maubos man agad yung pagkain pag gano'n. So, hati-hati lang sa mga friend.
Pero talaga si Sammy, kakain niya ng isa, dalawa, tatlong sandwich na eggs, na tinapay, tsaka itlog. So, yun ang naanong ko dito sa, pinamili ko ng pagkain na may opinion yung mga nieces ni Elias na dapat bumili kayo ng mga damit na maganda. Kasi may pambili naman kayo eh. Sabi ko, wala na. Inubos ko lang sa pagkain. Nandiyan na sa kusina, naka-stack na yung mga gamit namin. Ganito, ganyan. Kasi, alam mo kung wala nang pambili, saan kami kukuha? Buti nga, may nagbibigay sa amin ng ganyan eh. Oo. Kasi kapag hindi ako nakabili ng chicken, yung mga bata, nagsasawa sa mga beans. Ayaw na nilang kumain. Kailangan talaga alternate. Ngayon, gusto lang naman talaga ng mga bata, fried chicken eh. So, thanks God, guys, naka-stack tayo ng chicken. So, ang mga anak ko talaga, hindi yan mabubuhay sa chapati lang. With rice, yun sila, rice with something fried egg or fried chicken, something rice with beans, ganyan. Ganyan lang talaga ulam namin. So, yun. Kung ano lang yung nakakain ng mga anak ko, nakain din ng mga friend nila, kaibigan nila. So, yun na nga. Gusto ko kapag may pera ako, kaso hindi na katulad dati eh. Yun yung ginagawa ko dati na pinakain ko yung mga friend nila. Lahat kami nagkakainan. So, yun. Dito hindi importante sa kanila yung yung pagkain talaga. Sabi nila, bumili kayo ng magandang damit kasi may pera naman pambili, ganyan. May pera pambili kasi may nagbigay, oo. Kapag tipid-tipid talaga. Hindi pwede yung damit mo o unahin mo. Sila kasi may nagbibigay, sila, asawa, nagtrabaho sa ibang bansa, ganyan. So, yun, iba-iba ang, stable ng pamilya. Stable na sila, kami. Stable man kami, pero, hindi gaano nga katulad sa kanila na may monthly talaga na kinukubra sila sa Western Union, ganyan, bank to bank, ganyan. So, thanks God kasi, yun ang sa kanila na bumili kayo ng bumili kayo ng magandang damit. Hati-hatiin nyo, wag sa pagkain lahat, sabi. Kasi, ako, nakita nyo guys, yung mga damit ni Myra, kung maganda ang damit ni Myra, galing yan sa mga nieces ni Elias. Binibigay, oo. Lalo na pag umaalis, binibihisan nila yan si Myra. Ito isuot mo, ito isuot mo. Tapos pag ako nakikita nila, ano ba yung suot mo, auntie? Ganito, ganyan. Hayaan na. Oo. Kasi dito ako comfortable. Ganun. So, yun. Thanks God kasi ganun nila kami tinitreat kapag mababait naman sila. Hindi ako stress ngayon masyado. Kasi may pagkain ako. Ito pa. Hindi ako nag-iisip kung ano lutuin bukas. Nandyan lang ay titingin ako ilang klaseng noodles yan. Medyo puno-puno yung aking pantry ngayon. Tingnan nyo, itour ko kayo sa aking pantry. Wait lang. O, ayan yung pantry ko. O, diba? Ano to? Milk powder. Beans. Tatlong klaseng beans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kinds of beans, guys. Kasi marami pang beans dito. Kaso, yan lang ang allowed kay Elias na kumakain. Ayaw niya yung ibang beans. Oo, yan lang. Tapos, yan. Yung aking cocoa powder. Ano to? Ay, gelatin and soda, yung mga ingredients pang luto. Nagbibake kasi ako ng mga tinapay, yung mga lang, yung mga simple lang tinapay, pandesal, buns. Tapos, ayan, ang aking kape. Tapos, yan, pang sausaw sa tsaa, yan. Ito yung sinabi ko, guys, oh. Alam nyo, tingnan nyo. Nakot-kot na sa ilalim. Ubos na. Favorite nilang tatlo yan. Nila Sammy, Myra, and Bilal. Nag-aagawan sila. Kaya,
thankful ako sa aking sponsor from Saudi, from na Madam Nars, o diba? Tapos yung chicken ko, isang planggana at saka isang plato na. So, yun lang guys. Iyan yung aking pantry. O, diba pantry. Pangyayamanin naman yung pantry. Ano lang? Shelves. Ano lang? Lagayan lang ba? Sino bibili ng kaldero, be? O, barter ko ng ano yan. Pagkain. Joke lang. So, ayun na. Na-tour ko na kayo sa aking pantry pala. Kain na tayo ng mangga guys. Kalahati lang muna, mamaya na naman yung kalahati. Nagsama yung asim sa katamis. Crunchy sa taas. Hindi ko makalimutan sabi ng pamangkin ni Elias. Hindi importante kung gaano kamahal yung kinakain mo. Ang importante, makita kang maganda yung panglabas ng damit mo. Ganon dito sa Pakistan, payabangan ng damit. Lalo na pag may okasyon. Agoy! Malala pa sa Pilipinas. Ang ganda ng damit mo Magkano bili mo dyan? O, diba? Dito nagtatapos yung ating yaw-yawan, kwentuhan, chismes everyday. O, diba? Everyday chismes. Bye guys! Thank you for watching. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Hope you guys do not skip ads. Maraming salamat. And subscribe our YouTube channel, Rosana Elias. God bless everybody. Bye!